So kung naglalaro kayo ng Ragnarok The New World, ito yung mga bagay na kailangan nyong malaman. Hey guys, this is BM, and if bago pa lang kayo sa ating Facebook page and also sa YouTube natin, mag-subscribe na kayo at mag-follow para at least lagi kayong updated sa mga panibago nating uploads regarding Ragnarok The New World. Let's go! So, kung naghahanap kayo ng way para makapag-AFK grind 24/7 without even worrying about your electricity cost, ito yung solusyon na may po-provide ko sa inyo. Introducing LD Cloud. Now, LD Cloud is a cloud phone service that would allow you to actually AFK grind your character 24/7, guys. Okay? Which means na hindi nyo na kailangan i-check yan, and ang kailangan nyo lang gawin is bilhan ng maraming pots yung characters nyo, especially if you're planning to AFK grind on Seal M and also kay Rohan 2 Global. It can also cater other games, guys, which is yung mga famous games na makikita nyo sa Play Store like Roblox, MapleStory, Nightcrows, Emir, and other games na malalaro sa mobile phone. Now, they currently offer a 50% off if you're a new user. So, mas maganda na i-take advantage nyo to, guys, kasi so far, kung bibili kayo nito, makakatipid kayo ng malaki pagdating sa electricity cost nyo. Now, if you're planning to play on multiple devices, you can always add a device here. And if in any case na merong extra cost, guys, is maliit lang naman yan. So, ano pang iniintayin nyo, guys? I-try nyo na to. Meron silang free trial na ina-offer for just 6 pesos if you sign up to my link. Yun lang, guys, and let's go back to the video. So, welcome back mga tol, no? So today, pag-usapan natin ngayon yung mga bagay na kailangan mong malaman as a newbie dito kay Ragnarok The New World. So, huwag na natin ito patagalin at simulan na natin to. So, number 1 is yung mga free gift codes na binibigay ni Ragnarok The New World. Now, these gift codes might be little, to be honest with you, kasi yung mga rewards na yun, kumbaga mga basic rewards lang, like adventure coin, yung mga food na pwede nyo gamitin to also increase your stat temporarily, and also yung mga upgrade materials na pwede nyo makuha within these coupons. Napakaliit lang yan, to be honest, pero it would be a big help, especially kung free-to-play player kayo. Okay? So, you can see these codes on the screens, guys. So, please make sure that to copy it. Pero ilalagay ko din to sa comment section para at least hindi na kayo mahirapan kung saan nyo hanapin yung mga codes na yan. Now, these gift codes can be entered under the settings button. Pag click nyo yung settings button, meron lalabas doon na menu. Okay? And then, on the middle part, makikita nyo doon yung tinatawag na redeem coupon. So, kapag click nyo yung redeem coupon, guys, lalabas doon, guys, yung options kung saang server yan ilalagay or saan server i-redeem. Then, once maselect nyo yung server na i-redeem, isa-select nyo naman yung character, and then ilalagay nyo yung coupon code, and then ilalagay nyo din, of course, yung CAPTCHA. So, every time that you're going to redeem a coupon code, ganito yung steps niya. So, sundin nyo lang yung nakikita nyo sa screen, guys, para at least hindi na kayo maligaw. Okay? Now, number 2 is gonna be the treasure chest and also yung mga mini quest. So, itong treasure chest na to, guys, makikita nyo to sa map. Okay? Usually, sa pinaka-expanded na map, hindi nyo siya makikita. Pero sa minimap, may makikita kayo dyan na parang mga treasure chest logos na makikita nyo dito sa screen. Okay, those treasure chest logo, either bubuksan nyo lang siya or merong mga challenge dyan. Minsan, kailangan nyo din ng kasama to open it. So, yung isa tatayo dun sa isang pwesto, tapos yung isa mag-open. So, parang ganun yung magiging diskarte nyo sa pag-open ng mga treasure chest. Now, these treasure chests also consist materials. Pwede rin kayo makakuha dito ng pet tag, which is magagamit nyo for wishing. At the same time, makakuha rin kayo ng mga in-game adventure coins or resources na kailangan nyo within the game. So, napakarami nito, guys, na nakascatter each map. So, meron yan sa Eastlood, meron yan sa Geffen, meron yan sa Frontera. So, i-explore nyo na lang, guys. Marami yan. Actually, meron yung list kapag nakumpleto nyo na. Kumbaga, parang codex yun. Pero technically, merong list doon kung ilang chest meron, kung ilang challenges meron within the map. So, tapusin nyo lang yun, guys, or puntahan nyo lang yung mga locations noon para at least matapos nyo at makuha nyo yung mga free resources na pwede nyo makuha within the Ragnarok The New World map. Okay? Number 3 is tatapusin nyo dapat yung mga daily events. Now, when I say daily events, yung makikita nyo dito sa daily event section, dapat lahat yan matapos nyo. The reason why it is because
diyan kayo makakakuha ng energy for the monster extermination. Okay? Ngayon, itong monster extermination na sinasabi ko, dito makakuha kayo ng mas doubled XP. Okay, let's say for example, natapos nyo yung daily events, meron kayong makukuha na 600 energy for monster extermination. Itong monster extermination na to, multiplied yung XP na makukuha nyo. So, mas mabilis kayong magle-level. So, karamihan sa inyo guys, nagtataka bakit nung first day, ang daming level 38. It is because they maximize the daily events, tinapos nila, and then nakakuha sila ng enough energy na pwede nilang i-run out during the time na na-complete nila yung daily events, which is yung monster extermination energy. Okay? So, ganun lang siya kasimple. Kailangan tapusin nyo lang yung daily events para makakuha kayo ng 600. Actually, 600 points nga ata yung sa monster extermination. Pero, nakikita nyo naman yung sa screen, guys, no? So, isa yan sa mga dapat yung ginagawa in a daily basis para hindi kayo ma-behind sa progress nyo. Okay? Now, the next one is yung offline mode. Now, pwede nyo gamitin si Monster Extermination habang naka-offline mode kayo. So, ang pwede nyo lang gawin is i-activate nyo si Monster Extermination, okay? And then, saka kayo mag-offline mode doon sa spot na gusto nyong mag-farm. Okay? So, maganda na mag-farm kayo sa mas higher na mobs para mas mabilis yung XP and also mas mabilis yung makonsume yung Monster Extermination. Take note that it is being reset every 5 a.m. So, make sure that you finish it before 5 a.m. kasi kapag hindi, magre-reset yon and sayang naman yung monster extermination na energy nyo. Okay? And last but not the least is yung pag-equip nyo ng normal attack. Guys, karamihan sa mga class dito is nagre-rely lang sa mana. So please make sure that you are equipping your basic attack para kapag nauubusan na kayo ng mana, meron pa ring binabatong attack yung character nyo. Ang nangyayari kasi minsan guys is hindi naka-equip yung basic attack. So minsan nag-stop yung character mo sa pag-atake doon sa mga mobs kapag wala ng mana. So, ending, mamamatay yung character mo. Sayang din yung time na inaksaya mo doon na naka-AFK ka nang walang ginagawa yung character mo. Okay? So, please make sure na naka-equip ang basic attack mo. Okay? So, yun lang guys. I hope meron kayo natutunan dito sa video na to. And by the way guys, magkikreate tayo ng maraming guides dito kay Ragnarok The New World kasi ginagrind ko talaga siya ngayon. Actually, naka-multiple accounts din ako. And siguro sa next video, sasabihin natin kung bakit multiple accounts yung create ko dito sa Ragnarok The New World. Yan lang guys. Thank you so much again sa panonood. And don't forget to like, comment, subscribe dito sa ating YouTube channel. And also mag-follow na rin kayo sa mga Facebook pages ko. At kung gusto nyo sumali sa community ko, eto din yung link nasa comment section guys. Join na kayo dyan kasi gagawa tayo ng GC for Ragnarok The New World. Yun lang. This is BM again and alam nyo na. Peace out.